Kaming mga Muslim sa buong mundo, iba't iba man kami ng lahi, kulay, lingwahe. Hapon, Amerikano, Sudan, Arabo, Pakistani, Pilipino, Bisaya, Tagalog. Tanungin niyo lahat ng mga Muslim sa buong mundo, sino ang Diyos mo? Allah. Ano religion mo? Islam. Ano ka? Muslim. Uniform niya buong mundo. Pero tumawag ka na ng 10 Pilipino, sino ang Diyos mo? Yahweh. Ikaw, El Shaddai. Ikaw, Ama, Jesus, Jehovah. Iba-iba ang Diyos, iba-iba pang relihiyon. Dapat maalarma po kayo niyan. Hindi ho kami naparito para tuligsain ang inyong paniniwala, kundi narito kami para linawin ito. Mga mahal na tagapakinig, kailangan makilala natin ang tagapakinig. Paano natin makikilala? Dahil alam ko may sinasamba kayo. Tanungin ko, tatay, ano ho ang pangalan niyo? Arturo. Arturo. Bakit ko tinanong ang pangalan ni tatay? Arturo. Kasi baka bukas makalawa makita ko siya sa Walter Mart nakatalikod. Tinawag ko siya ng Roger. Lilingon po ba kayo? Hindi, dahil hindi niya pangalan. Ganon din ho ang Diyos. Huwag natin siyang tawagin pag hindi niya binigay na pangalan. Hindi siya lilingon, hindi ka niya papakinggan. Arturo ang pangalan niya, tawagin mo siyang Roger. Kahit maghapon ka tumawag, di niya lilingon. Ganon ho sa Diyos. Bakit ang mga Muslim sa buong mundo nagkaisa kami na tawagin ang tagapagligaya sa pangalang Allah? Dahil sa mismo nagbigay ng kanyang pangalan. Sabi ng Allah sa Banal na Quran, nung dumaan si Moises sa bundok ng Sinai, diretsong kinausap si Moises ng Allah. Ang sabi ng Allah kay Moises, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi salata lidikri. Ang pinakamalapit na kulugan sa ating wika, sinabi ng Allah kay Moises, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos liban sa akin. Mag-alay kayo ng pagdarasal bilang pag-aalala sa akin. Allah. Si Propeta Noah nung kanyang panahon, yung gumawa ng barko, yung Noah's Ark. Paano mag-aral si Propeta Noah nung panahon niya? Sabi ni Noah, o aking mga tagasunod, sambahin ang Allah, matakot sa kanya, sundin ako. Si Jesus Christ, paano mag-aral nung kanyang kapanahonan? Binanggit na sa Banal na Quran. Na kapag nag-aral si Jesus, ang sabi ni Jesus, wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu, hada siratum mustaqim. Sa Tagalog, sabi ni Jesus, katotohanan ng Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, sambahin siya nag-iisa, yan ang matuwid na landas. Si Propeta Muhammad, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Yan po ang kanyang pangalan, Allah. Mga mahal na tagapakinig, pagkatapos ibigay ng Allah ang kanyang pangalan, hindi doon nagtapos. Nagpakilala ang Allah ng kanyang katangian. Pakinggan niyo po itong 5 katangian na ibinigay ng Allah. Marami siyang binigay na katangian, pero 5 lang ibibigay ko sa inyo. Pag hindi po ito pumasok sa katangian ng Diyos na kilala niyo, hindi yan ang totoong Diyos na kilala ninyo. Sinabi ng Allah, Qul huwallahu ahad. Sa Tagalog sabi ng Allah, sabihin mo Muhammad, ako'y ahad, ako'y isa. Sa mga mahal natin tagapakinig, ilan ho ang Diyos sa tingin niyo? Isa. So tama ba Diyos? Nilinaw niya. Dahil may mga nagtuturo ngayon ng Diyos ay 2, 3, 4, 5. Kaya nilinaw ng Allah, ipahayag mo Muhammad, ako'y isa. Pangalawa, sabi ng Allah, Allahu Samad. Wala akong pangangailangan. Mga mahal na tagapakinig, huwag kayong pumayag na ang Diyos ninyo ay kumakain. Dahil pag ang Diyos natin ay kumakain, ibig sabihin nakakaramdam ng gutom. At pagpapayagan mo ang Diyos may kumakain, lahat ng kumakain ay pumupunta ng kubita. Papayag ba tayo ng Diyos natin na umubita? Wag. Huwag din natin pagbibintagan na ang Diyos natin ay natutulog. Dahil kung ang Diyos natin natutulog, nakakadaman ng antok. Pag nakatulog ang Diyos natin ng 2 oras, swerte ng nakaw ang pumatay ng rape dahil tulog ang Diyos. Wag. At huwag na huwag din natin pagpapayagan na ang Diyos ay namamatay. Ang isang bus driver, biyaheng probinsya, nakatulog lang yung driver, puno ng pasahero ang bus niya. Ano mangyayari sa kanila? Ma-aksidente, patay. Paano na kung mamatay ang driver ng mundo? Ano mangyayari sa atin? Kaya, pagod, antok, kamatayan, gutom ay hindi pwede mangyari sa Diyos. Kaya sinabi niya, Allahu Samad. Wala akong pangailangan. Lam yalid, sabi ng Allah, hindi ako ipinanganak. Kaya mga mahal na tagapakinig, pag kilala niyong Diyos ay nagbi-birthday, iwanan niyo na yan. Baka mamaya ka-birthday niyo pa yan. Baka mamaya mas may edad pa kayo sa Kanya. Wag. Tandaan ninyo na ang Diyos ay walang simula, kaya siya'y walang wakas. Bakit ang pelikula may wakas? Dahil may simula. Pag ang Diyos mo ay pinanganak, may simula. Magwawakas yan. Mawawala tayo ng Diyos.
God, sabi ng Allah, kung hindi ako nagkaanak, hindi ako pinanganak, hindi rin ako nagkaanak. Mga mahal na tagapakinig, huwag niyong payagan na ang Diyos niyo ay nanganganak. Dahil dadami ang Diyos. Ang kalabaw pag nanganak, anong anak? Di ba kalabaw din? Ang baka pag nanganak, di ba baka din? Ang tao pag nanganak, tao din. Ang Diyos pag nanganak, di Diyos din. Problema yan. Tingnan niyo ang ginawa ng iba. Diyos Ama, nagkaanak. Diyos Anak. Ayong at magkaanak, anong tawag? Diyos Apo. Magkakaroon pa tayo ng Diyos Apo sa tuhod niyan. Kaya nilinaw ng Allah, nag-iisa ako, wala akong pangailangan, hindi ako pinanak, hindi ako nagkaanak, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabi ng Allah, sa akin ay walang makakalitulan. Mga mahal na tagapakinig, ang Diyos, hindi siya katulad ng kanyang manilikha. Kaya nga wala pang nakakita sa kanya. Yan ho ang totoong tagapagbigha, ang pangalan niya Allah. At gusto ko pang ilinaw sa ating mga mahal na tagapakinig, ang pangalan ng Diyos dapat hindi pangalan sa mga nilikha niya. Kaya wala kayong makita na laruan ng bata na pinangalan ng Allah, tao na nagpangalan Allah, mga brand ng soft drinks, brand ng mga sasakyan na pangalan Allah. No, siya lang ang mayroon yan. Tingnan niyo ang ginawa ng iba. Diyos daw si Jesus. Ipinangalan ang pangalan ng Jesus sa mga tao. Kaya yung tao na pinangalanan ng Jesus lasinggo, tarantado ka, Jesus, lasing ka na naman. Bakit gano'n? At mga mahal na tagapakinig, ang pangalan ng Diyos dapat wala siyang kasarian. Hindi siya magkakaroon ng gender. At hindi rin pwedeng dumami tulad halimbawa ng Diyos. Diyos is lalaki, Diyosa babae. God, isa, gods, marami. Nababago. Pero tingnan nyo ang Allah. Allah, wala siyang kasarian. Dagdagan natin ng S, ang Allah, para maging plural. Allah, dagdagan mo ng S. Ano na? Alas. Anong numero ng alas? One pa rin. Hindi mo mapadami. Dinagdagan mo ng S. Yan ang unique na pangalan ng tagapaglikha. Kaya mga mahal na tagapakinig, binibigay namin sa inyo ang tunay na pangalan ng Diyos na dapat natin tawagin at dapat natin sambahin. Dahil pag hindi natin nasasamba at natatawag ang totoong naglikha sa atin, kailanman bigot tayo sa paraiso.